What's up everyone? Na-miss ko kayo guys. So once again, na-miss ko talaga gumawa ng content. Of course, nandito na naman po tayo sa isang gabi or kung anumang oras kayo nanonood dyan, sa isang gabing napaka-importante. Of course, mga isang gabing usapan, chikahan, nakapupulutan ng aral ng ating mga kabataan. Of course, ang pag-uusapan natin ngayon is all about Sangguniang Kabataan History mga kapatid. So stay tuned lang kayo dyan guys, dahil marami tayong pag-uusapan and sa dulo ng ating video na ito, ituturo ko sa inyo guys kung paano i-calculate no, ang mga honorarium ng ating SK Treasurer, SK Secretary, at saka SK Kagawad. So stay tuned lang kayo dyan, sit back, relax, and enjoy! Guys, nagbabalik na nga po tayo. Ayan, so once again, hello everyone. Welcome to Gabriel Alyones Vlog. Ayan, na-miss kong gawin yun guys. Na-miss ko talagang gawin yun. Ayan, so sa mga bagong pasok dyan, hello everyone. I am Kuya Gab, kapatid na Kuya Gab. And ang ating tatalakayin ngayon is all about SK Sangguniang Kabataan History. Ayan! Hi guys! Welcome back once again. Ayun na nga. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon is all about Tadang! It's all about Sangguniang Kabataan of the Philippines History. And saan nga ba talaga nagsimula ang lahat, no? Paano nga ba nangyari? At kung saan-saan ito, ano ba ang pinanggalingan? Of course, sabi nga nila, di ba, na dapat lumingon sa ating pinanggalingan dahil hindi tayo makakapunta sa ating paroroonan, kung baga. So, ayan, without further ado, guys, so, Sangguniang Kabataan History. Of course, ayan, nagsimula ang lahat sa Kabataang Barangay or KB guys, no? The first of its kind that allows direct participation of the youth in government. Through the proclamation of the Presidential Decree number 684 by Ferdinand Marcos. Ayan, in 1975, the young people were given the opportunity to serve in government, mostly the youth. Here are those belongs to ages 15 to 18 years old. Ayan, naging Marco na yan guys, no? Marcos po yan guys. Ferdinand Marcos, ayan. Diyan nagsimula ang lahat guys by our very own President Ferdinand Marcos. At yun na nga, the first of its kind, unang nagawa is ang Kabataang Barangay or KB guys. Ayan, sa edad pa lang yun na mga 15 to 18 years old, ganun. Sino bang mga KB dyan, no? Yung mga pinakaunang SK natin dyan. Kaway-kaway kayo dyan sa ating mga pinakaunang SK dito sa Pilipinas. Sa panahon ni Marcos noong 1975. Ayun. Next one is ang Pambansang Kabataang Barangay or PKKBI ng naganap din siya guys. Of course, it's a first presidential decree number 1191 in 1977. Youth participation in governance was further expanded under the proclamation of Presidential Decree number 1191 in 1977. It created a unit supervised the office of the president that supervised the welfare of young people in the country. Age group was increased to 21 years old. This office also helped implementation of youth development, training programs that cultivate values and abilities among the youth to be effective leaders. So parang ang pambansang katipunan ng kabataan ng barangay, ito yung parang NYC noon guys, no? Parang National Youth Commission noon guys, no panahong 1977. Para din silang naging laydo natin at saka para din silang, of course, naging laydo natin noong unang panahon, noong panahon ng 1977, year 1977, ayun na nga. At of course, na-increase din yung edad, no, from 15 to 18 is na-increase siya ng mga ang 3 taon. From 15 to 18 is naging 15 to 21 years old na yung mga KB natin noong unang panahon, guys. Ayan. Ayan. Ganun din. Presidential Council for Youth Affairs
is the replacement of Kabataang Barangay or KB natin. The PCYA was formed to the pronouncement of Executive Order 274 in 1987. It is the product of the Konsultang Kabataan that deliberated the need of convergence among the youth organizations and stakeholders, guys. Ayan, so na-change yung name niya, guys, no, from Kabataang Barangay. Nangyari ay nag-change siya into Presidential Council for Youth Affairs or PCYA. Ayan, kaway-kaway mga PCYA natin dyan sa panahong 1987. At least meron, andyan pa sila, no? Pero parang medyo matatanda na. Medyo matatanda lang naman. Ayan, kaway-kaway sa ating mga PCYA dyan. Sino ang nakaabot ng mga PCYA officers natin dyan or Presidential Council for the Youth Affairs or PCYA. Ayan. Next one, guys, is, ayan na nga, after the PCYA, nakapasok na yung Sangguniang Kabataan and Katipunan ng Kabataan. Ayan. The passage of the Local Government Code in 1991 ushered the opportunity among the young to participate in government directly. The same landmark law that created the Sangguniang Kabataan and KK in 1995, the PCYA was replaced by the creation of the National Youth Commission. Ayan. Yung PCYA natin is na-change siya into National Youth Commission. The agency supervised by the Office of the President that serve as the Secretariat and Policy Arm of the SK. Of course, ito yung SK natin na nafe-feel natin ng mga SK ngayon, guys. Silang-sila yun, guys, no? Dahil yon sa ating Local Government Code of 1991. Ayan. Pero itong si SK, guys, at saka si KK, may mga nangyari eh. May mga issues, maraming issues noon. Maraming issues na kailangang baguhin, ganun. Kasi hindi daw kasi effective. Hindi effective yung pagiging leaders ng kabataan natin noon, no? So, ang SK noon is, sabi nila, it is an impotent mechanism that has limited capability. Impotent, hindi pa siya guys, hindi pa siya parang fully equipped yung mga youth natin noon, no? The SK was sunk in allegation of corruption practices through inefficient performance. Ayan, maraming corruption na nangyari noon, guys, no? Mga inefficient performance. Yung sinasabi nilang puro na lang paliga, ganon, yun na yun. Yung puro na lang, iba't iba pang mga programa noon na hindi pa nakapasok yung ating 10 Centers of Youth Participations. Ayan, kung gusto nyo malaman kung ano yung 10 Centers of Youth Participation, i-click nyo yan sa baba. Ayan, meron akong ibibigay na link dyan sa baba. Ayan, pwede nyo i-click yan, guys, yung other videos ko. Yung other videos na yan is atin namang dinidiscuss or atin namang pinag-uusapan is yung ating 9 Centers of Youth Participation. 10 na yun ngayon, guys, no, dahil na-change na yan. Mamaya i-discuss ko yung SK Reform. Hindi naman siya Reform Act, but it is an amendment lang naman. 11768, ganun. Na-amend kasi yung SK Reform Act, guys. Ayan. Next one is exposure to political dynasties. Ayan, puro na lang pamangkin, puro na lang anak at apo, ganon. Puro apo at anak ang nangyari. Kaya ganon, exposure to political dynasties. Kaya change talaga niya. Of course, age effectiveness, care to carry obligation. Ayan. Dahil sa sobrang bata pa ng mga SK natin noon, guys, natatakot silang mag-carry ng mga obligation kasi maraming obligations kapag SK ka eh. Marami kang dapat gawin at responsibilidad because great power comes with great responsibilities. Ika nga nila, diba? Ayan. So, yun. At saka dahil dyan, yung SK is na-renewed siya at na-reinvigorated. Ayan. Dahil dyan, napasok yung Task Force on Youth Development, guys, to resolve all those problems, to resolve those issues and challenges that haunted the SK. TFYD was made to fill the absence of the SK kasi marami pang mga deliberation, marami pang ginawa, marami pang pinag-usapan. Talagang finix pa nila yung mga problema, guys. Yung lahat ng mga problema na yun, finix nila, guys. And dahil dyan, on January 15, 2016, efforts came to fruition through the passage of the Republic Act RA number 10742 or the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Ganon. The primary goal of this national policy
to usher important role of youth participation in nation building by cultivating better citizens through the values of patriotism, honors, service, and volunteerism. Ayun, dahil na din doon guys, no, ayan. Pagkatapos yata ng Task Force on Youth Development, on the year 2016, inabolish na naman yung TFYD guys. Binalik yung dating SK, but maraming binago. Ginawa na siyang marami talaga para mas effective yung pagiging leaders ng ating mga SK. At ang SK Reform Act of 2015, mga binago naman ay ito. Ito ang mga binago guys. Age expansion. Candidates of SKs shall be 18 to 24 years on the day of the election. SK officials are now allowed to sign contract. Those they are expected to be more responsible in utilizations of their funds. Ganon. Kasi every barangay may 10% funds tayo from the general fund, di ba? Anti-political dynasty, winala na din yung anti-political dynasty, guys. The SK reform bills, the first of its kind that includes an anti-political dynasty provision. Relatives up to second degree of consanguinity and affinity of incumbent elected officials are not allowed to run. Ayan. Pero na kung, ayan, i-flash ko dyan sa ating screen or dito sa left or sa right, kung ano yung consanguinity and affinity, di-discuss natin yan. May discussion ako dyan sa other content natin, mga kapatid. Ayan, so, natututo naman tayo, guys. Natututo naman tayo. Kung marami tayong tututunan at marami tayong mga bago palang naririnig, ayan, pakisubscribe naman po ng ating YouTube channel. At of course, pa-help naman ng ating YouTube channel, guys, para makagawa pa tayo ng mga content katulad nito, mga kapatid. Ayan. Next one is the financial independence. Ayan, hindi na tayo nakaangkla, no? Hindi na, ano bang right term? Hindi na nakaangkla. Parang hindi na tayo, wala na tayo sa SK, sa treasurer ng barangay. May ibang SK treasurer na tayo. Of course, dahil financial independent na, dependent na yung ating mga SK, no? Ayan, meron din tayong Local Youth Development Council. Ito yung mga, parang local chief executive may appoint youth development officers with the rank at least division chief. Ayan. Yung LYTC, ito yung mga officers or mga presidents ng mga very active na org na nagpa-register sa inyong mga local youth development office. Ganon. Next one is the mandatory trainings and linggo ng kabataan. Ayan. Sa SK officials, guys, ayan, meron mga mandatory trainings, linggo ng kabataan, which is yearly natin ginagawa. Ginagawa yan dapat every August, no? Every August yung ating linggo ng kabataan in line sa International Youth Day ng buong mundo, mga kapatid, di ba? Ayan. So, next naman is, of course, the Reform Act, medyo naging effective naman siya. Effective siya, no? Pero inamend nila, guys. Inamend pa talaga to si SK Reform Act of 2015. Si Republic Act 10742. Inamend nila, guys. At meron silang konting-konting mga pagbabago na ginawa lang naman, no? Hindi naman siya pero grabe, ito ang mga pagbabagong ito ay makatutulong sa pagiging effective ng ating mga SK kagawads at kung ano-ano pa ang mga functionaries dito sa inyong mga barangay as an SK. Ayan. Pag-usapan naman natin yung amendments, yung Empowerment Bill, Republic Act 11768, amendments of the SK Reform Act of 2015. Ayan, no? So, ang mga nangyari lang naman, guys, is orders the representation of SK, one from each Luzon assessment in the National Youth Commission Advisory Council. Grabe, yung NYCAC or ENYAC, basta NYCAC through election amongst the SK Federation President. Ay, nag-election yata sila nung last week. I don't know, last week ba yun? Nag-election sila dun sa Baguio City. Ayan. Alam naman natin na every region, merong mga SK Federation or board members every region. Yung mga board members na representative ng SK, pinadala yan doon sa Baguio City, guys. Dahil nag-elect sila kung sino na naman ang magiging representative sa Luzon, Visayas, at saka sa Mindanao. Ayan. Isa-isa. So, may 3 po tayong representative sa National Youth Commission Advisory Council. Ganon.
pak na pak. Palakpakan naman natin dyan, guys. So, it means napaka malapit na lang na marinig ang ating mga bosses dahil meron tayong mga representative, ganon. Next one is mandates the appointment of a local youth development officers. Ayan, kung merong local youth development council, meron din of course local youth development office. At yung local youth development office, kailangan may mag-handle sa atin, guys. At ang tawag sa kanila ay local youth development officer. So sila po ay mandate na kailangan merong mga local youth development officer sa ating mga munisipyo. Ayan. Allow appropriation of not less than 1% of LGU budget for the local youth development office. And may 1% ang ating mga local youth development office sa munisipyo, ganon. Calls the coordination among educational trainings institution to relevant courses to enhance knowledge network and capacity of SK officials and LYDC members. Ayan. Mas iniinganyo yung ating mga local youth development council, yung ating mga SK na kailangan sumali ng mga educational and trainings institutions. Ayan. Na pag-relevant sa kanilang course, dapat i-enhance sa kanilang knowledge and capabilities. Ganon. Next one allows LGU to provide additional honorarium, social welfare and contribution, and hazard pay to SK through local ordinance. Depende na din yan, guys, sa inyong SK Federation President sa inyong munisipyo kung magpapas ba siya ng ordinance about additional honorarium, social welfare and welfare contributions, and hazard pay sa mga SK through local ordinance. Ayan. Grants appropriate civil service eligibility based on the years of service. Ayan. Kung noong 5 years na yon, ikaw ay isang SK secretary or treasurer noong una po ngayon, at saka hanggang ngayon, naging SK secretary and treasurer ka pa din, it means meron ka ng almost 5 years na years of service, no? Of course, napaka-eligible ka na mag civil service. Meron ka ng civil service eligibility, ganon. Encourage to SK align projects with the Philippine Youth Development Plan Trust, which includes health, education, environment, human rights, gender equality, economic empowerment. Ayan. So marami yan, guys. Parang ang gusto lang namang ipahiwatig ng ating empowerment bill or Republic Act 11768 is dapat matutukan talaga itong mga iba't ibang sektor na ito, no? Katulad, parang pasok naman yata lahat ito, no, sa ating 10 centers of youth participation. Ayan. Enables SK to set aside an amount not more than 15% of SK fund to mandatory trainings FSK to complement the training fund and the SK reform law. Ayan. Pag merong mga trainings about funds, ayan, kung kailangan lang naman, no, kailangan lang dapat, no, kasi yung ibang mga barangay, ibang munisipyo, maliit lang yung fund nila, kaya medyo nasistress sila dito sa 15% kasi meron pa dapat kasi silang ibibigay na fund. Of course, dahil dyan, yung honorarium ng ating mga SK and Treasurer and Secretary ka na, at saka mga SK kagawad, no? Expand eligibility for the Sangguniang Kabataan Treasurer and Secretary to ages 18 to 30. Ayan, very responsible na yan, guys. Requires the SK treasurers to undergo bookkeeping trainings and prioritize them in the allocation of the scholarship. Ayan. Kung hindi talaga wala nakita talaga sa SK, no, na business administration, major in accounting, and so on and so forth, pwede naman yung ating mga SK treasurers na mag-undergo ng mga bookkeeping, ganon. Exempts the SK from taking any of the components of the NSTP program or National Service Training Program. Bonggang-bongga na yun, guys. Bet na yun, no? Perfect na yun, guys. Plangak na yun, mga kapatid, no? Napakaganda ng programa na iyan. Of course, hindi naman sa parang exempts lang sinabi, hindi naman sa dapat hindi ka na mag-enroll. Mag-enroll ka pa din, pero kung may trainings and seminar ka, parang ma-exempted ka naman on that day. Diba? Iba yung exempted sa excuse. Ayan. Exams. Ayan. Provide a monthly honorarium to the SK Kagawad, SK Treasurer at SK Secretary. Chargeable against the SK funds. Monthly honorarium cannot exceed the monthly compensation received by the SK Chairperson, and not more than 25% SK funds can be allocated for personal services. Ayan. Meron dapat 25%, no, yung ating mga
anong tawag dito? Yung ating SK fund, yung ating 10% SK fund sa general fund na galing sa barangay, kukuha na naman tayo ng 15% for the trainings and seminars sa treasurers, SK treasurers and secretary, kung ganon. At saka meron din dapat 25% na naman for the SK treasurer, SK secretary, SK kagawad na honorarium nila guys, or personal services. Ayan, bet na yan guys. Akit parang yun lang naman, no? Yun yung mga pagbabagong nangyari sa Sangguniang Kabataan Empowerment Bill of 2023 ba? Parang 2023 to nangyari, oo, ng Republic Act 11768, ganun. In-amend lang naman guys, may mga konting pagbabago, but very big na to na health na pagbabago, kasi parang mas nakitaan na dapat tuunan ng pansin yung ating mga SK kagawad, SK treasurers, at saka SK secretary, na bigyan din sila ng kahit konting ano lang naman, parang pahalipay or honorarium para mas maging function pa sila sa kanilang mga pinaggagawa sa kanilang barangay, ganon. Diba? So, I hope marami tayong natutunan guys, but wait muna kayo dyan guys, wait kayo, dahil ituturo ko muna sa inyo kung paano i-calculate yung ating mga sweldo sa ating barangay, ganon. Hindi sa barangay, as an SK treasurer and secretary, paano ba natin siya i-calculate, no? Ano ang mga calculation na dapat nating gawin? Paano kunin ang 25% na salary ng ating mga SK? Stay tuned lang kayo dyan guys. Ayan guys, so sinabi ko nga kanina nasa dulo ng ating video is ituturo ko sa inyong lahat kung paano i-calculate ang honorarium ng ating mga SK kagawad, SK treasurer, at saka SK secretary mga guys, di ba mga kapatid? Ayan, so assuming na meron po tayong 20 million sa ating SK fund, ayan yung 20 million, assuming hindi SK fund pala, ito po yung general fund ng ating barangay. Of course, kailangan muna natin kunin yung 10% na SK fund. Magkano yung 10% na SK fund ng ating barangay? So, yung 20 million, assuming ito yung general fund natin, i-times muna natin yan, guys, sa 0.10 or 10%, di ba? 0.10, kasi 10% lang naman yung ating SK fund. So, meron tayong 2 million na SK fund. Of course, yung 2 million na yan, hindi yan agad-agad pumupunta or napupunta sa mga bank account ng ating SK treasurers, no? So, lansam po yan na umaabot or na nahuhulog sa ating na hinuhulog din naman ng barangay, no? Ang barangay humuhulog niyan, guys. Na hinuhulog ng barangay, lansam po yan every month. Ayan. So, yung 2 million naman, of course, yung 2 million, kailangan natin muna siyang kunan kung magkano yung 25% ng 2 million. So, i-times na naman natin yung 2 million into 0.25. Ayan, kasi 25% eh. Okay, 2 million times 0.25. Point pala, 0.25. 0.25. Ayan. So, yung 2 million na iyon, i-times natin sa 25% or 0.25, meron tayong 500,000. Of course, yung 500,000 sa loob ng isang taon, yung 500,000 kailangan natin yung i-budget sa loob ng isang taon. So, yung 500,000, i-divide naman natin muna yan into 12. Divide into 12 kasi 12 months lang naman, di ba? Yung buong taon. Ayan. So, si 500,000 divided into 12, merong 41,666, di ba? Ayan. So, itong 41,666, i-times naman natin ito, guys. Divide pala, guys. Divide into 9, kasi 9 lang naman yung ating mga SK kagawad, di ba? Pati na yung SK treasurer at secretary ni Tito. Pasok na din. Divide into 9 is meron tayong 4,629 per month. Grabe, bonggi shoes. So, yung ating mga SK kagawad, treasurer at secretary, merong 4,629 per month kung ang inyong SK fund ay 2 million. Ganon.
Ayan guys. So of course, kailangan nyo ipasok yung ating personal services sa governance na centers, no, sa paggagawa natin ng ABIT. Of course, gagawa tayo ng susunod, no? Gagawa tayo ng ibang video kung paano gumawa ng ABIT, LYDP, CBYDP, so on and so forth. Ganon, no? So, kailangan ipasok natin yung ating personal services sa governance na sectors or na centers sa ating ABIT, okay? So, ayan, 4,669 ang sweldo kapag meron kayong 2 million na SK fund. Double check nyo nga yung pagkakalkyo ko guys, kung saktong-sakto ba yung ating pagkakalkyo dyan. Wala ba tayong mali o hindi ba tayo nagkamali sa pagkakalkyo natin? Parang hindi naman. Paki-double check, paki-comment section sa ating comment section kung nagkamali si Kuya Gab or si kapatid na Gab. Ayan, so once again guys, thank you so much for tuning in. Nami-miss ko talaga kayong lahat. Na-miss kong gumawa ng content. It's been a wild and rough year. Advance Merry Christmas sa ating lahat. I know, excited na ang lahat sa mga pabonus, sa mga iba't iba pang mga benefits ng SK. But sorry to tell you guys, is si SK chairman, if may chairman or chairperson na nakikinig dyan ngayon, of course, yung kukuha mo na ng ating bonus ngayon is yung outgoing muna, no? Yung outgoing na SK mo na, yung kukuha ng bonus ngayong year na to. So, hanggang, ibigyan nyo na lang sila kayong parang ano na nila yan, guys. Pa-goodbye na nila yan, guys, no? So, excited na ba ang all na mag-function ngayong January? Of course, yung mga SK natin, ano pa sila nabibisi pa lahat ngayon sa SK mandatory training. Of course, busy pa ang lahat sa paggawa or pag-appoint ng SK treasurer at secretary. Nakapag-oath taking na ba ang lahat, hindi ba? Yan yung ating pinagkakaabalahan ngayong lahat Of course, marami tayong kailangang comply ng mga requirements para ma-transfer yung name ng outgoing na SK chairperson sa incoming, no? Of course, mag-change na din ng signatories ng ating mga SK treasurers and secretaries, di ba? So, ayan, marami pang kailangan gawin, guys. So, wag muna tayong maghanap ng programa ngayong Christmas, no? Wag munang maghanap ng program, of course, dahil wala pa tayong budget na mapagkukunan. Ayan. I hope naka-understand naman yung ating mga kabataan dyan, no, sa ating buong Pilipinas. Ayan. So, of course, if nakasali na kayo ng ating SK mandatory trainings and seminars, may ibibigay ang ating mga LYDO, no, or ating mga local youth development office na ito, parang ito, Sangguniang Kabataan Operational Manual, a guide empowering our young local officials in national building. Ayan, galing po ito ng National Youth Commission, mga kapatid. Ayan, so yung ating National Youth Commission, thank you so much. Ayan po, ito po guys, nag-print po talaga ako at dito ako kumukuha ng mga notes ko ngayon, no? So, ayan. So, sa buong mga next na episode ng ating content, ay ito po talaga ang ating tatalakayin, itong Sangguniang Kabataan Operational Manual. Ayan, na-update na din po ito guys, nandito na din po yung ating bagong amendments ng SK, no? Yung ating 11768, nandito na din po. So, ito po yung ating pag-uusapan sa mga susunod na episode or kabanata ng ating YouTube content. So, once again, thank you so much everyone. Na-miss ko talaga kayo guys, na-miss kong gumawa ng content. So, kung na-enjoy naman kayo at natuto naman kayo, no, please don't forget to subscribe to my YouTube channel, share ng ating video, and please don't forget to click the notification bell button below para updated kayo sa ating mga next video na i-upload. Maraming salamat mga kapatid. Paalam!